Mga magulang, pag alam nila mga anak nila ay lumalabas, siyempre, college. Ako, may mga anak kong college. Pag lumalabas, hindi mo mapipigilan yan. Pero gusto ko, safe lahat ng mga taong lumalabas. Number 2, yung mga turista. Dapat safe rin sila. Number 3, yung mga nagyayabang-yabang dyan paglasing, huwag na kayong puborma kasi huhulihin na kayo. Marami dyan kasi matapang lang kung nakainom. Diba? So tigil na yan. Pag kayo magkapag-away sa club, makipag-away sa kalye, kukulong nanin kayo. Wala na akong pakialam. Inaamin ko, nung bata ako, may kagaguhan ako, pero hindi ako nakulong. Pero ngayon, yung mga gago ngayon, tigil na yan. Tigil na yan, ha? Wala nang lasing-lasing sa kalye at maghahanap ng away. Kung gusto nyo maghanap ng away, puntahan nyo ako. Anytime. Diba? Ready naman ako dyan. Ito na naman ang trying hard na si John Beck. John Beck, hindi ka kailanman magiging PRID, tandaan mo yan. Kay pagiging trying hard mo, bawas-bawasan mo na kasi mukha ka lang tanga lalo. Putang ina ka, hindi ko ma-feel yung sincerity. Hindi ko ma-feel yung sinseridad sa bawat salitang binibitawan mo, lalo na nung sinabi mong gusto mo, safe ang mga anak natin kapag lumalabas. Safe yung mga turista. Yung mga nagiinuman sa labas, tigil na yan, tama na yan. Hindi ba feel yung sincerity? Putang ina mo, isipin mo. 1 taon mahigit na lang tapos na ang termino ni Bangag. Tapos ngayon mo pa naisip yung ganyan-ganyang gimmick mo. Putang ina mo, gusto mo rin pala yung ginawa ni PRD. Nahiya ka pang sabihin. Sana from the very start, ginawa mo na. Wala namang masama kung makakatulong ito sa bayan. Ang problema nga, hindi ganun ang ginawa mo. Sasabihin ko sa'yo ng totohanan na, ginagamit mo yung style ni PRD para makuha mo yung mga Pilipino. Palibasa kasi matatapos na yung termino ni Bangag pero hanggang ngayon wala pa rin may gusto sa'yo, John Beck. Putang ina ka tapos gagayahin mo si PRD. Akala mo ba pag ginaya mo si PRD makukuha mo mga tao? Makukuha mo ang pulso ng bayan? Makukuha mo yung pagmamahal ng mga Pilipino? Putang ina ka, trying hard ka. Ini-imitate mo si PRD pero kahit na anong gawin mo, hindi ka kailanman magiging katulad niya. Hindi mo kailanman mararanasan ng pagmamahal at respeto na ibinigay ng mga Pilipino sa kanya, John Beck. Putang ina ka. Yung 911 na sinasabi mo, ano na nangyari? Araw-araw ang daming krimen sa Pilipinas, John Beck. Asan yung 911 na sinasabi mo na less than 3 minutes? Darating na. Ang daming krimen. Kahit 1 beses, walang nabalita. Okay, na may dumayal ng 911, dumating ang 911, nag-rescue, kay Nemirut, bla bla bla. Walang ganon, John Beck. Putang ina ka, puro ka lip service. Puro ka hanash. Pero ang totoo, walang ganap, wala kang ginagawa. Hindi ka epektibo, John Beck. Putang ina to, tapos gusto mo pa one-on-one kay ni Sara sa 2028 presidential election? O di ka ba naman talaga nauulol na? What the fuck? Mag-Jack and Poy muna kayo ni Risa Virus at saka ni Lenny Lutan. Sino ba sa inyong tatlo talaga ang tatakbo para kalabanin si Sara? Nakakaloka. Again, John Beck, stop imitating PRID. Gumawa ka ng sariling gimmick mo. Gumawa ka ng sariling pamamaraan mo paano magiging safe ang mamamayan. Kung talagang bukal sa loob mo, yung sinasabi mong gusto mong safe ang mga Pilipino, hindi ka maubusan ng gimmick. Putang ina ka, gagayahin mo si PRD, patapos yung siraan, gagayahin nyo lang din pala. Pero again, ang katotohanan, kaya mo lang ginagaya si PRD ngayon kasi nga, hindi mo makuha mga Pilipino. Feeling mo, pag ginaya mong style ni PRD, makukuha mong kiliti namin. Gago. What the fuck? Ang hina ng ulo mo. Para isa kang DLG secretary, pero ang utak mo, pang mahinang nilalang. What the heck? Nakakahiya ka, John Beck ka. Bumalik ka na nga sa Cavite. Sa bagay, putang ina, wala ka na babalikan doon. Dahil ang mga Caviteño, ayaw na rin sa inyong magkakapatid. Putang ina kayo.